Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. World tour ng international singer na si Ariana Grande sinuspindi na matapos ang pagsabog sa kanyang concert sa Manchester, United Kingdom. PNP magpapatupad ng adjustment sa seguridad sa international events sa bansa. Pagsabog sa isang concert venue sa United Kingdom, itinuturing na terrorist attack. DFA inaalam na kung may mga Pilipinong nadamay sa insidente. Pangulong Duterte pinuna ang umano'y ginagawang double talk ng Western world kaya siya nagbaling ng suporta sa Russia at China. Dating matataas na opisyal ng DOTC tumanggap umano ng kickback sa MRT Capacity Expansion Project deal. Department of Transportation planong ilipat sa LRT Authority ang pamamahala sa MRT-3. Oplan balik eskwela ng Department of Education sisimulan na sa susunod na linggo. Una sa ating mga balita ngayong hapon, umakyat na sa mahigit 20 ang kumpirmadong nasawi at mahigit 50 ang nasugatan sa naganap na pagsabog sa concert ng American pop star na si Ariana Grande sa Manchester Arena, United Kingdom. Ito ang balita ni Leslie Lombowen. Binulabog ng dalawang pagsabog ang concert ng sikat na American pop star na si Ariana Grande sa Manchester Arena sa United Kingdom kagabi. Sa mga kuha ng video sa loob ng arena, makikita ang maraming fans na nagsisigawan at nagtatakbuhan sa arena na may kapasidad na mahigit 20,000 tao. We ran straight out the doors all the way down to the hotel and all I could hear was screaming, people crying, everyone was just running everywhere. It was completely madness. Ayon sa Great Manchester Police, mahigit 20 na ang kumpirmadong nasawi, kabilang na ang ilang bata, habang mahigit 50 naman ang patuloy na ginagamot sa mga ospital sa syudad. We then received more than 240 calls and emergency services responded very quickly to the scene. Emergency numbers have been established for anyone who is concerned for their loved ones who may not have returned home. Isang controlled explosion ang isinagawa rin ng mga otoridad sa isa pang pinaghihinalaang bomba na natagpuan sa venue. Kaagad namang rumisponde ang mga pulis at emergency services sa pinangyarihan ng insidente at isinara muna ang paligid ng arena. Ayon sa mga otoridad, namatay rin sa loob ng arena ang suspect na may dalang mga improvised explosive device. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon sa pagsabog na itinuturing na terrorist attack. We have been treating this as a terrorist incident. And we believe at this stage the attack last night was conducted by one man. The priority is to establish whether he was acting alone or as part of a network. We would ask people not to speculate on his details or share names. Samantala, ayon sa Department of Foreign Affairs, wala pa silang natatanggap na ulat ng mga Pilipinong nadamay sa insidente. Ayon kay DFA spokesperson Robespierre Bolivar, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon ng mga Pilipino sa lugar. Inabisuhan na rin aniya nila ang mga Pinoy sa lugar na iwasan muna ang blast site maging ang mga matataong lugar upang makaiwas sa disgrasya. Bago ang nangyaring insidente, una nang inilagay ng British government sa severe ang alert level nito dahil sa patuloy na banta ng terorismo sa bansa. Leslie Lombowen, UNTV News and Rescue. Samantala, sinuspindi na ang world tour ni Ariana Grande kasunod na nangyaring pagsabog sa kasagsagan ng kanyang concert sa United Kingdom. Naglabas na rin ng pahayag ang international singer matapos ang insidente. Ito ang balita ni Grace Cassie. Hindi muna itutuloy ni Ariana Grande ang kanyang world tour hanggang sa buwan ng Hunyo matapos ang trahedyang nangyari sa kanyang concert sa England kanina. Ito ang inanunsyo ng isang source na malapit kay Ariana ayon sa www.tmz.com. Hindi pa naman tiyak sa ngayon kung matutuloy ang kanyang concert sa buwan ng Agosto kung saan isa sa kanyang pupuntahan ay ang Pilipinas. Humingi naman ng tawad si Ariana sa kanyang mga tagahanga. Nag-post ito ng isang mensahe sa kanyang Twitter account na ikinalungkot niya ang nangyaring pambobomba. Bumuhos naman ang suporta mula sa kanyang fans na sinasabing dapat siyang magpakatatag matapos ang insidente. Bunsod ng nangyari, ngayon pa lang ay nananawagan na ang Philippine National Police sa organizer ng Ariana concert dito sa Pilipinas na ngayon pa lang ay makipag-ugnayan na sa kanila. Ayon kay PNP PIO Chief Police Chief Superintendent Leonardo Carlos, dapat ay makita at ma-inspeksyon nila ang venue para sa posibleng security adjustment na kanilang ipatutupad. Ang importante dyan is the coordination so we can secure the event.
last minute, saka sila magsasabi. And they don't want to change the arrangement already pag may nakikita tayo. Bago ang nakatakdang concert ni Ariana sa Pilipinas sa August 21, mauuna ang concert ng isa pang international singer na si Britney Spears sa June 15. Tiniyak naman ng PNP na handa silang magbigay ng seguridad sa anumang international events o concert na isasagawa dito sa Pilipinas. Grace Casten, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Pinuna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang umunay ginagawang double talk ng Western world kaya siya nagbaling ng suporta sa Russia at China. Samantala binigyang diin naman ng European Union ang direktang ugnayan para mapangalagaan ang human rights at paglago ng ekonomiya. Ito ang balita ni Rosalie Coates. Hindi umaangal kung ang mga makapangyarihang bansa ang nambobomba ng mga inosenteng sibilyan o lumilikha ng weapon of mass destructions upang sakupin ng ibang bansa. Ito ang mariing pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Western world sa eksklusibong panayam sa kanya ng RT, isang Russian International Television Network, bago magtungo ang Pangulo sa Russia. There is so much incongruity in the principles that are being followed by nations. The powerful ones, they can invent this weapon of mass destruction. Oh, we can invade your country. Me, I never touch anybody. I do not even go to the United States. And then they criticize me for the criminals that I have killed. Pinuna rin niya ang pagkakaroon ng double talk o walang kabuluhang satsat ng Western world na dahilan ng pagbaling niya sa China at Russia. But my foreign policy has shifted from what of that pro-Western. I now have this working alliance with China, and I hope to establish a good working relations with Russia. Why? Because Western world, EU and everything, they have this double talk. Ayon naman kay Franz Jessen, ang head ng delegation of the European Union to the Philippines, mahalaga ang paggalang sa karapatang pantao at economic freedom para umasenso ang isang bansa. Ganito anya ang nakikita nilang pattern sa mga asensadong bansa tulad ng China at Vietnam. The growth in that country has been much faster than it was before, and the standard of living in both countries has improved dramatically over the last 3 decades. Due to, I would argue, improvements in economic freedom and also in human rights. Ginawa nito ang pahayag sa isang youth debate on human rights and business and economic freedom sa isang kilalang universidad sa Maynila. Gayunman, ipinagmalaki rin ni Jessen ang pagkakaroon ng magandang ugnayan ng Pilipinas at EU sa sektor ng kalakalan at negosyo. Aniya, 50% ang itinaas sa Philippine exports sa EU sa unang bahagi ng 2017. Noong nakalipas na linggo, inanunsyo ng pamahalaan na hindi nito tatanggapin ang alok na grant ng European Union, partikular na ang may kondisyon hinggil sa human rights issues na umano'y may layuning pakialaman ang internal affairs ng Pilipinas. Sa uli, nanindigan si Pangulong Duterte na kakayanin ng Pilipinas kahit wala ang tulong ng mga bansang tulad ng Amerika at EU. Why would I allow it? Why would I allow you to treat me as if I am your representative here, as a colonial governor? We are an independent country. We will survive. We will endure. We can go hungry. But this time, I want my country treated with dignity. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation na mailipat ang pamamahala ng Metro Rail Transit sa Light Rail Transit Authority o LRTA. Samantala sa pagdinig sa Senado kanina, inihayag ni dating MRT3 Manager Alvi Tangcol na may matataas na opisyal ng DOTC noon na nakinabang sa MRT Capacity Expansion Project deal. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Nais ng Department of Transportation ay pawalang bisa na ang kontrata sa Busan Universal Rail Incorporated o BURI na kasalukuyang maintenance provider ng Metro Rail Transit o MRT. Ito ay dahil na rin umano sa hindi pagtupad nito sa mga nakasaad sa kontrata. Ayon kay DOTR Undersecretary Cesar Chavez, hanggang ngayon ay 2 bagon pa lang ang kanilang na-overhaul kumpara sa dapat na 18 bagon na dapat nang na-overhaul ngayong buwan.
Ito ay bukod pa sa patuloy na problema sa operasyon ng MRT dahil na rin sa problema sa mga piyesang ipapalit. Ayon pa kay Yusek Chavez, bibigyan nila ng pagkakataon ng buri na makapagpaliwanag kung bakit hindi dapat i-terminate ang kontrata sa kanila. Pinag-aaralan ngayon ng DOTR na ilipat na ang pamamahala sa MRT-3 sa Light Rail Transit Authority sa bisa ng isang executive order na papaaprubahan kay Pangulong Duterte. Yung MRT, kung halimbawa ilagay mo sa LRTA, katulad din ng Line 1 na ngayon ay nasa LRMC, yung MRT-3 should be privatized. Ito ang nakikitang solusyon ng ahensya upang maging maayos ang operasyon ng MRT at maiwasan na ang mga aberya. Samantala dumalo rin sa pagdinig ng Senado si dating MRT-3 Manager Alvi Tangcol. Dito tinanong agad siya ni Senator Grace Poe ang tungkol sa isinampa niyang reklamong graft sa Office of the Ombudsman noong June 2016 laban kay dating DOTC Secretary Jun Abaya. May kaugnayan umano ito sa 3.7 billion MRT Capacity Expansion Project deal kung saan napapaloob dito ang procurement ng 48 Dalian trains na hanggang ngayon ay hindi pa magamit. Ayon kay Vitangcol, may nakinabang sa naturang proyekto. Mayroon po kami mga nakuhang komunikasyon sa pagitan po ni Mr. Antonio de Mesa at Mr. Eugene Rapanut at sila po ay nagdidiskusyon kung paano makukuha yung 5% na ibibigay sa mga opisyal ng DOTC. Si Rapanut umano ay nagpakilala sa kanya na miyembro ng Liberal Party ng Ilocos. Una na ring dumipensa si dating DOTC Secretary Abaya sa nakaraang pagdinig na Senado na walang korupsyon o anumang impluensya ang mga nakaraang transaksyon sa ilalim ng kanyang pamamahala. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod sa ito ang balita. Mga naaksidente sa trabaho ngunit hindi nakatanggap ng insurance maaaring lumapit sa Compensation Commission ng DOLE. Nakatakdang lagdaan ng Pilipinas at Russia ang kasunduan sa pagkakaroon ng defense cooperation ng dalawang bansa. Ngunit hindi nakapaloob dito ang pagkakaroon ng joint military exercises gaya ng taunang balikatan ng Pilipinas at Amerika. Mula sa Moscow, Russia, itong balita ni Victor Cosare, live. Victor, go ahead. Attorney Reggie, pasado alas 11 kagabi oras dito sa Russia, dumating si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang official visit. Binigyan ng military honors ang Pangulo sa kanyang pagdating sa airport. Sa pagbisita ng Pangulo, kasama sa mga kasunduang lalagdaan sa pagitan ng Russia at Pilipinas ang may kaugnayan sa military at defense cooperation. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia, Carlos Soreta, nakapaloob sa kasunduan ang palitan ng kaalaman sa pagitan ng dalawang military forces pero hindi kasama dito ang pagkakaroon ng joint military exercise na katulad ng balikatan. Ayon kay Soreta, wala ding balak magkaroon ng military power ang Russia sa rehiyon kundi purely economic engagement ang nais nito sa Asia. Maaari namang bumili ng armas ang Pilipinas sa Russia. Ayon kay Ambassador Soreta, isa sa kagandahan ng pagbili ng mga military armaments sa Russia ay ang kawalan ng kondisyon hindi gaya sa ibang bansa. There are no conditionalities. The arms will be sold. They trust us to use it properly. Russians don't have limitations. If you want to buy an attack helicopter, they will train you, then make sure you use it, you know how to use it, and they will sell it to you. Kasama naman sa plano ang makapaglagay ng Defense Attaché Office ang Russia sa Pilipinas at gayon din ang Pilipinas sa Russia. Samantala sa aspetong pang-ekonomiya, ayon kay Ambassador Soreta, isa sa malaking potensyal na export product ng Pilipinas ay agricultural products gaya ng saging. $1 bilyong na halaga ng saging ang ini-import ng Russia taon-taon. What we really need to promote, for example, Ecuador, even though they already have 95% of $1 billion market, every few months they have a banana festival. Attorney Reg, ngayong araw walang official engagement ang Pangulo pero simula bukas, Miyerkules hanggang sa Biyernes, puno ang kanyang schedule. Kabilang na dyan ang mangyayaring pulong sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at gayon din ang pulong ni Pangulong Duterte kay Russian President Vladimir Putin. Attorney Reg? Victor, dito sa defense cooperation na lalagdaan, anong klaseng mga aktibidades ang gagampanan o gagawin at pagkukooperita ng dalawang bansa?
Ang nabanggit lang kanina ni Ambassador Soreta, although wala pa talaga yung mismong dokumento na hindi pa natin nababasa, pero ang nababanggit niya kanina, ito yung exchanges ng mga kaalaman sa pagitan ng Russia at saka sa Pilipinas. Gayun din, maaari ding makabili ang Pilipinas ng mga armas dito naman sa Russia. Pero hindi nga niya, nabanggit nga ni Ambassador Soreta, hindi makakasama dyan yung pagkakaroon ng military exercises, joint military exercises na kagaya ng ginagawang balikatan sa pagitan naman ng mga sundalong Pilipino at Amerika, Attorney Reggie. Maraming salamat, Victor Cosare, nagulat ng live mula sa Moscow, Russia. Sa ibang balita ay naprubahan na ng House Justice Subcommittee ang substitute bill na ginagawa ng Technical Working Group o TWG na tumututo sa pagpapababa sa age of criminal responsibility sa 9 years old mula sa kasalukuyang 15 years old. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Sa halip na ibaba ang edad, nais ni Technical Working Group Chair Congressman Ron Salo na isailalim na lang ang Children in Conflict with the Law sa intervention programs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bago sila ibalik sa lipunan. Sa panukalang batas, aatasan ng DSWD na magtayo ng bahay pangarap sa mga komunidad na siyang tututok sa mga batang nasasangkot sa krimen. Nais din ng TWG na bigyan ng gobyerno ng counseling ang mga magulang at patawan sila ng kaukulang parusa kung sadyaing hindi pumunta dito. Gagawing mas mabigat din ang pananagutan na magagamit sa mga bata sa criminal activities na maaaring maipakulong hanggang life imprisonment depende sa krimen. Nais naman ni Buhay Party List Representative Lito Atienza na gawing mas mabigat pa ang pananagutan ng mga magulang at hindi lang basta isailalim sa counseling. At the proper time, we would introduce an amendment to that to make sure that the parents gets the most penalty out of all of these problems of society. Wala na pong mas mahigit pang merong kakayahan na mag-control ng mga bata as we consider them children, except the parents. Si Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate naman ay nag-abstain sa botahan sa substitute bill dahil wala pang kasiguraduhan kung may nakahandang pondong kailangan para sa implementasyon ng probisyon ng batas. Sumasang-ayon naman ang Independent Minority Bloc ng Kamara at ang Gabriela Party sa ipinasang substitute bill. And it is disadvantageous to children and to the community that the age of culpability should be reduced from 15 to 9. It is a retrogressive measure which should not see the light of day. Sa ngayon, dadalhin sa Justice Committee ng Kamara ang substitute bill kung saan pagdedebatihan pa ito ng mga miyembro. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tinalakay naman sa pagdinig ng House Committee on Transportation na nangyaring kalituhan sa implementasyon ng Anti-Distracted Driving Act. Hinimok din ng mga mambabatas ng transportation agencies na magsagawa muna ng information campaign bago manghuli ng mga lalabag sa batas. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Joyce Balancio live. Joyce, ano ang mga sinabi nila dyan? Yes, magandang gabi sa iyo, Attorney Reggie. Hinihikayat nga ng mga mambabatas dito sa Kamara ang ating transportation agencies na kung saan ay wag muna manghuli ng mga lalabag sa anti-distracted driving law at sa halip ay magsagawa muna sila ng 6 na buwan na information dissemination upang sa gayon ay well-informed ang publiko pagdating sa implementasyon ng nasabing batas. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation kanina, nadiin ang ilang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang Land Transportation Office o LTO at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB dahil sa mga naging reklamo kasunod ng kanilang implementasyon na Anti-Distracted Driving Act. Lumalabas kasi, Attorney Reggie, sa pagdinig ng Kamara kanina na sa ilalim na batas, tanging ang mobile phones lamang talaga ang pinagbabawal sa dashboard ng mga sasakyan. Pero dahil may ipinatutupad na Joint Administrative Order ang LTFRB magmula pa 2014 kung saan sinasama ang iba pang accessory sa sasakyan ay isinabay na rin ito sa implementasyon ng batas. Isinisi naman ng LTFRB sa media ang naging kalituhan dahil sa mga ibinabalitaan niya nito na items na ipinagbabawal sa batas dahil hindi naging malinaw o hindi pa nagiging malinaw ang implementasyon at dahil sa mga reklamo ng mga motorista, hiniling muna ng mga mambabatas na gawin muna ang information campaign bago ang panghuhuli.
the available time, which is 6 months for the information, after which we could already implement the same. So that is the difference, sir. Yeah, as far as the LTO is concerned, Mr. Chairman, we will subscribe to that. Let this be of record that implementation of ADA shall continue, but apprehension is suspended. There's no such thing as suspension of apprehension. What we are just doing now is just for the full implementation of the law. Samantala, pinapasuspindi naman ni Senator Joseph Victor Ejercito ang implementasyon ng anti-distracted driving law. Sa resolusyon na inihain ng senador kanina, sinabi niya dapat muling busisiin ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas dahil sa kalituhan sa ilang probisyon. Samantala, Attorney Reggie, kakapasok lang din ng balita, inanunsyo na nga ng LTFRB sa pamamagitan ng isang text message mula kay Attorney Eileen Lizada na hindi mo na sila manghuhuli ng mga lalabag sa anti-distracted driving law at sa halip ay magpupokus muna sila sa information dissemination. Attorney Reg? Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat ng live mula sa House of Representatives. Ipauubaya na ng Department of Justice sa Korte ang hiling ni Senator Laila De Lima na makadalo sa mga sesyon ng Senado. Ayon kay Justice Undersecretary Erickson Balmes, nasa jurisdiksyon ng Muntinlupa RTC si De Lima, kaya ito na ang magpapasya kung pahihintulutan ang senadora. Pinag-aaralan na rin aniya ng DOJ ang request ni De Lima sakaling hingin ng korte ang kanilang posisyon tungkol dito. Nais ni De Lima na makadalo sa mga sesyon ng Senado upang makasali sa pagtalakay at botohan sa mahalagang panukalang batas, kabilang na ang pagbabalik ng death penalty. Naharap si De Lima sa 3 counts ng illegal drug trading sa Muntinlupa RTC kaugnay ng bentahan ng droga sa Bilibid. Inilunsad ng Free Laila Movement ang isang signature campaign sa agarang pagpapalaya kay Senador Laila De Lima. Ito ang balita ni Mon Hocson. Isang signature campaign ang inilunsad kanina ng Free Laila Movement upang hilingin na palayain si Senador Laila De Lima. 1 milyong pirma ang planong malikom na naturang signature campaign. Ito ay gagawing personal na pagpirma at sa online sa pamamagitan ng change.org website. Naniniwala ang grupo na maaari nilang maimpluwensyahan ng korte sa pamamagitan ng hakbang na ito. Pag nakita nila na marami ang nananawagan na palayain si Senador De Lima, ay maaring mapigilan ang desisyon nila na naayon sa kagustuhan ng administrasyon. Inimbento lamang umano ang lahat ng mga testimonya ng mga tumistigo laban kay De Lima. Iniugnay ng grupo ang panggigipit na nangyayari sa senadora sa patuloy na pagtuligsa nito sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Batid daw nila na political persecution ang ginagawa kay De Lima, base na rin sa mga komentaryo ng Amnesty International, Human Rights Watch at European Union laban sa war on drugs campaign ng pamahalaan. Kumbinsido rin ang Free Laila Movement na mayroong pressure kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na sinasabing tetestigo laban sa senadora. Kami din po naniniwala din kami na he's under pressure to testify, Senator De Lima. And sige, go on. Kasi alam din po namin na wala rin na hindi niya po maidiliin si Senator. Ginagamit lang po talaga siya. Ayon naman kay Solicitor General Jose Calida, walang katotohanan na political persecution ang nangyayari, kundi katibayan ito ng pagiging seryoso ng pamahalaan upang maipakulong ang mga tinuturing na narco-politicians. 3 buwan nang nakakalipas mula nang makulong ang senadora sa PNP Custodial Center dahil sa mga kasong may kaugnayan umano sa illegal na droga na isinampa laban sa kanya. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Prioridad ngayon ng bagong talagang chairman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na masugpo ang umunay issue ng korupsyon sa ahensya na siyang umanong mahigit ibinilin sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Joan Nano. Tututukan ng bagong talagang pinuno ng Metropolitan Manila Development Authority na si Retired General Danilo Lim ang pagsugpo sa umano'y korupsyon at pagdidisiplina sa loob ng ahensya. Ayon kay Lim, ito ang pangunahing ipinatatrabaho sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paulit-ulit na sinabi niya sa akin, linisin mo yung ahensya. Siguro may mga alam siya na may mga problema tungkol sa korupsyon dito. Naniniwala rin ang opisyal na ang umano'y korupsyon pa rin ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay matindi pa rin ang problema sa trapiko sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa.
Ano ba yung ugat ng problema? May gumagawa ng pera. Hindi naman maglalakas na mag-drive ng kolorong vehicle yan kung walang kausap yan o magpapark dyan o magkaano ng mga pwesto sa sidewalks na hindi dapat. May mga nakikinabang dyan. Sa pag-upo ni Lim sa pwesto, uunahin niya umano ang pag-iimbentaryo sa mga gamit, tauhan, kontrata at mga transaksyon sa MMDA. Go-audit tayo. Nang sa ganon, not necessarily to run after people, magdiin ng tao, but I would like to know where I'm starting from. Kasama rin sa mga susugpuin ni Lim ang hanay ng umano'y mga tiwaling traffic law enforcers. Bukod sa isyu ng korupsyon, prioridad din ng bagong liderato ng MMDA ang pagresolba sa matinding problema sa trapiko. Siniguro ni Lim na hindi siya magpapatupad ng kung ano-anong mga traffic scheme. Sa halip ay masihigpitan lamang aniya ang implementasyon ng mga umiiral na batas trapiko. Mag-uumpisa tayo dyan, not with fancy solutions, not with complicated and fancy schemes, but let's go back to basic. Balik tayo sa nararapat. Basics. Ano yan? Basic implementation of the rules. Enforcement. Let's develop a culture of discipline. Nang sa ganun, bumalik yung order. Si Lim ay dating Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs sa ilalim ng Administrasyong Aquino mula taong 2011 hanggang 2013. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Isang hindi pa nakikilalang lalaki ang nasawi matapos pagbabarilin ng riding in tandem criminal sa Muntinlupa City. Samantala, hinahanap ng mga otoridad ang driver ng isang pampasaherong jeep na tumakas matapos umanong mabangga ang isang bus sa Quezon City. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Pagkarinig ko, dire-diretso po yung pagputok ng baril. Hindi po namin alam kung taga rito yan kasi hindi po namin namumukhaan yan eh. Palaisipan sa mga residente at otoridad ng Barangay Sukat sa Muntinlupa ang motibo sa pagpaslang sa isang hindi pa nakikilalang lalaki kaninang alauna ng madaling araw. Ayon sa ilang residente, nakarinig sila ng hindi bababa sa 6 na putok ng baril. Kasunod nito ay ang malakas na tunog ng isang umaandar na motorsiklo. Tumambad sa kanila ang duguang katawan ng biktima na tinatayang nasa 30 hanggang 40 ang edad. Nakasuot ito ng pulang t-shirt, brown na shorts at nakatsinelas. Posible rin umanong pinaikutan ng gunman ang biktima dahil sa nagkalat na mga basyo ng bala ng baril sa palibot nito. Ayon sa mga kawani ng barangay, ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganitong krimen sa lugar. Samantala, pinaghahanap na ng Quezon City Police ang driver ng pampasaherong jeep na bumangga sa likurang bahagi ng isang bus sa Commonwealth Avenue kagabi. Ayon sa bus driver na si Reben Campis, kalalabas pa lang niya upang mamasada nang bigla siyang makarinig ng malakas na kalabog. Bigla lang mayroong bumangga sa jeep, nagulat ako. Tapos mamaya, nakita ko yung driver tumatakbo ng ganon. Pagbaba ko, wala na ako nakitang pasahero. Sa lakas ng pagkakabangga, nayupi ang bumper ng jeep. Mabuti na lang at walang pasahero ang bus kaya walang nasaktan sa insidente. Ayon sa investigador, posibleng madulas ang kalsada sanhi ng pag-ulan kagabi kaya bumangga ang jeep sa bus. Posibleng maharap sa kaso ang tumakas na driver ng jeep. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Nasabat ng Bureau of Customs sa BOC ang isang shipment sa Manila International Container Port na naglalaman umano na smuggled na mga motorsiklo at kotse. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Hindi nakalusot sa X-ray machine ng Manila International Container Port ang umano'y smuggled na second-hand na mga sasakyan mula sa Oakland, USA. Idineklara umanong household goods at personal effects ang shipment. Ngunit nang siyasatin, tumambad ang ilang big bikes at isang mamahaling sasakyan. Honda CB900, Yamaha Kawasaki LTD 550 at Mitsubishi 300 GT. Nung na-x-ray na po natin to, nakita po kagad sa image na may hugis po ng kotse at saka 3 motorsiklo. Ayon sa Customs, sa isang returning resident na nagangalang Efrel Lopez ang nasabing shipment na tinatayang nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Ang problema dyan, may kaukulang parusa yan. Pag natuluyan yung kaso,
at talaga siya'y napatunayan nagkasala, mahina ang 3 taon na pagkakakulong dyan hanggang 6 na taon. Bukod pa dun sa tinatawag na penalty o fine. Pansamantalang inilagay sa kustodiya ng Bureau of Customs ang mga nasabat na sasakyan habang iniimbestigahan pa ang kaso. Ayon sa Customs, mahalaga ang papel ng X-ray machines sa pagbusisi sa laman ng mga kargamento, lalo't bawal na ngayong buksan ang mga balikbayan boxes. Sa ngayon, isang bago at high-end X-ray machine na ang naka-install sa Manila Port para magamit sa mga inspeksyon ng BOC. 3D ang feature ng makina kaya mas detalyado ang makikita kapag ininspeksyon ang mga kargamento. Ngayon po may capability na rin kami para hindi na rin namin talaga siya bubuksan. Maayos din talaga ang coordination ng Bureau ngayon. With our intelligence group, yung enforcement group namin, X-ray. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Manila. at 38 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Oplan Balik Eskwela ng Department of Education sisimulan na sa susunod na linggo. Sisimulan na sa susunod na linggo ang Oplan Balik Eskwela ng Department of Education o DepEd. Bahagi rin ito ang pagbubukas ng command center sa publiko na aasiste sa mga magulang at mag-aaral na may kailangang para sa pasukan. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Matapos ang Oplan Brigada Eskwela ng DepEd noong nakaraang linggo, handa naman ngayon na simulan ng DepEd ang taunang Oplan Balik Eskwela sa Lunes, May 29. Kasabay nito ang pagbubukas ng DepEd Command Center sa main office sa Pasig para sa mga katanungan, reklamo at tulong na kailangan ng mga magulang at mag-aaral. Mag-o-open na tayo ng command center natin as early as 6 o'clock. Tapos meron tayong interagency conference, command conference on the 30th na nandito nga yung different government agencies as well as private sector. Ang layunin kasi nito is to address yung mga concerns. Nadatnan ng UNTV si Aling Imelda sa DepEd main office at nababahala siya dahil maaaring malate sa enrollment ang kanyang apo na papasok na grade 1 ngayong taon. Kamakailan lang anya nila nalaman na wala palang permit sa DepEd ang pinasukan ng kanyang apo na kindergarten school sa Caloocan. Kailangan patuloy kumuha ng evaluation examination ng kanyang apo sa DepEd upang makakuha ng Learner's Reference Number o LRN. Ang LRN ay bilang patunay na kinikilala siya ng DepEd na mag-aaral at para matanggap siya sa lilipatan niyang school. Dapat po pala bago pa po dumating ang graduation ng bata, makikipag-ugnayan na po sa school, mga nangangasiwa ng school. Hindi po kagaya ng kung kailan na po nandoon, tsaka na po mag-aayos sa mga requirements. Kaya naman paalala ng DepEd sa mga magulang na ihanda na ang lahat para iwas sa abala. May permit to operate ba yan? 2, ano yung dapat nilang mga bayarin para hindi sila nabibigla. Basahin nila kung ano yung mga palatuntunan, patakaran ng paaralan nito. Number 3, hinihingi yung ating birth certificate. Yun ang ebidensya kung anong edad ng bata. Dapat maghanda tayo. Maganda tayo doon sa ulan, sa baha, doon sa mga binabahang lugar. 25 milyong mag-aaral mula kinder hanggang grade 12 ang inaasahang papasok para sa school year 2017-2018. Ayon sa DepEd, puspusan na ang ginagawa nilang paghahanda upang matugunan ang pangangailangan para sa implementasyon ng K-12 program. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasig City. Maaring lumapit sa Compensation Commission, isang attached agency ng Department of Labor and Employment o DOLE, ang mga empleyadong na-aksidente sa trabaho ngunit hindi nakatanggap ng insurance. Ito ang balita ni Aiko Miguel. 2 reklamo ang idinulog sa DOLE hinggil sa umano'y hindi pag-aproba ng 2 social insurance programs sa kanilang isinumiteng insurance claims.
Ang 50-anyos na provincial agriculturist mula Buwak, Marinduque ay may urinary tract infection at hypercholesterolemia. Habang si Erlinda Isican na isang production specialist ng isang semiconductor company sa Baguio City ay na-diagnose na may spinal arthritis at coronary heart disease. Kapwa gumaganap ng kanilang trabaho ang dalawa nang sila ay magkaroon ng sakit. Kaya naman umaasa sila na makatatanggap ng insurance claims mula sa kanilang insurance program nang sila ay mag-apply. Ngunit ang kanilang ipinagtataka, hindi ito inaprubahan. Ganitong mga kaso ang hinahawakan ng Employees Compensation Commission na isang attached agency ng DOLE. Since it's a social insurance program, merong fund ito para pangbayad sa compensation na kailangang ibayad dun sa nagki-claim. So ang nagbibigay ng premium para sa social insurance program na to ay mga employers, hindi po mga empleyado. Kaya siya hindi nakikita sa ating yung payslip. Ayon sa ECC, responsibilidad nilang bigyan ng ayuda at aralin ang financial assistance na ibibigay sa empleyado kapag ito ay nagkaroon ng sakit o disability dahil sa kanyang trabaho. Nagkaroon ka ng sakit o nagkaroon ka ng injury or accident because of your work, then you have to apply or claim with the implementing agencies of ECC. Ito po yung SSS kung ikaw ay private sector worker at GSIS kung ikaw naman ay government worker. Kaya panawagan ng ECC, agad lumapit sa kanilang tanggapan sakaling may katulad silang problema sa insurance claims. Kung may nangyari sa yun na work related on the first day pa lang, kahit na hindi ka pa nakabayad ng premium mo, ay covered ka na under the Employees Compensation Program. Pwede ka na mag-claim. Maaaring tawagan ang ECC Public Assistance Center sa 02-896-7837 o email sa pac@ecc.gov.ph o kaya bisitahin ang social media page ng Employees Compensation Commission sa Facebook. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Makati City. Maghahain ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ng 184 pesos na aumento sa arawang kita sa wage board bukas. Ayon sa grupo ng mga manggagawa, kailangan ng dagdag na sahod ng mga obrero dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa pagtaya ng TUCP, nasa 4 hanggang 8 milyong sumasahod ng minimum sa Metro Manila ang makikinabang kung aaprubahan ang petisyon. Sa loob ng 3 linggo ay magsasagawa ng konsultasyon ng wage board saka ito magdidesisyon. Kasabay nito ay humihiling din ng labor groups ng 500 pesos na subsidiya mula sa pamahalaan para may pandagdag sa gastusin. Bakit tumulong ka sa pag-unlad pero ikaw na manggagawa nananatiling mahirap? So ito ang dahilan kung bakit humihingi kami ng dagdag sahod at humihingi kami ng government subsidy. Samantala, sangayon ng isang eksperto sa road safety na dapat munang pag-aralan ang implementing rules and regulations ng anti-destructive driving law bago ito ipatupad. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ang sinasabi ng batas, bawal humawak ng communication equipment habang ang sasakyan ay tumatakbo in motion at momentarily stop at the stoplight. Momentarily lang naman pala sinasabi. Anong interpretasyon niya ng momentarily? Saglit. Kung nakababad ka na ng 5 minuto sa stoplight, saglit pa ba yun? Or sa traffic? Sa traffic. Nanganga ka na nga sa traffic, hindi mo pwedeng gamitin. Isa ito sa mga dahilan kung bakit sang-ayon din ang Philippine Global Road Safety Partnership Secretary General na si Alberto Swansing na pag-aralan munang mabuti ang implementing rules and regulations ng anti-distracted driving law bago ito tuluyang ipatupad. Yun lang ang craft na IRR. Yun ang dapat ipalis, no? Para tumotono doon sa batas. Yung pagkakagawa rin ng IRR medyo magulo. Marami ka ng pinasok. Aniya, upang maging epektibong masunod ang anti-distracted driving law,
Dapat maipaunawa munang mabuti sa mga motorista kung ano ang nilalaman ng batas. Pangunahin na rito na dapat walang anumang bagay na makapag-aalis ng atensyon ng isang driver sa paghawak nito sa manibela at pagtingin sa kalsada habang ang kanyang sasakyang minamaneho ay tumatakbo. Halimbawa na nga rito ang anumang communication gadget tulad ng cellphones. How do you make it effective? Yan ang dapat biyakin nila ang ulo nila kung paano na magagawa maging effective yung batas o mapatupad nila sa paanong paraan. Nagdulot ng kalituhan sa ibang motorista ang ibinabang panuntunan ng LTFRB sa Anti-Distracted Driving Law matapos na isabay na ipatupad ng lupon ang Joint Administrative Order No. 2014-01 at ipinagbawal ang paglalagay ng accessories, devices at equipment tulad ng stuffed toy, figurines at iba pa sa field of view o dashboard ng driver. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maayong gabi sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nakalain-laing dapit sa Pilipinas. Nagpahigayon og manhunt operation ang mga otoridad sa unom ka piniriso na nakaikyas sa San Pedro Detention Jail ganinang kadlawon. Kani ang balita ni Sherwin Kulubong. Anim na bilanggo sa San Pedro Detention Cell sa Laguna ang nakatakas pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Kinilalang mga ito na sina Benjo Lopeña, Mark Joseph Albiar, Jordan Ibanez, Ed Nino Hernandez, Ray Rodrigo at Arvin Basilan. Nahaharap ang mga ito sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga at pag-iingat ng hindi lisensyadong baril. Ayon kay San Pedro Police Chief Superintendent Harold Depositar, dumaan sa nilagaring bakal sa ibabang bahagi ng kulungan ang mga pugante. By cutting through yung bar sa ilalim, may isang bar kasi doon na mahaba na pagka natanggal mo siya doon, magkakasya talaga ang tao. Tulog din umano ang bantay na si PO2 Juvencio Piodo kaya hindi na malayang tumakas ang mga preso. Immediately, yung jailer po na ang nirelieve natin and pinapa-explain din natin yung desk officer. Binibigyan ng Regional Police Office ng isang araw si Depositar para maibalik ang mga tumakas na preso upang huwag maalis sa pwesto. Samantala, isang drug suspect ang nasawi sa buy-bust operation ng Calamba Police kaninang madaling araw. Nanlaban umano ang suspect na si John D. Alcantara na kabilang sa City Drug Watch List. Nakuha sa lugar ang 5 gramo ng hinihinalang shabu, isang Super 38 na kalibre ng baril at mga bala. Samantala, isang miyembro naman ng New People's Army ang napatay sa bakbakan ng 4th Infantry Battalion sa Barangay Kambunang, Bulalakaw, Oriental, Mindoro kahapon. Ayon kay Major Ab Abulencia, Executive Officer ng 4IB, nagpapatrolya ang mga sundalo sa lugar ng paputukan ng nasa 10 rebelde. Wala namang nasugatan sa mga sundalo matapos ang 5 minutong sagupaan. Narecover sa lugar ang isang 9mm na baril, mga bala at isang granada. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Upat ang nasikop sa gipahigayon nga buy-bust operation sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kini ang balita ni Gladys Tuwabi. Nasikop sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 og Lapu-Lapu City Police Office ang giingong operator sa drug den sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City alas 11:30 kagabi. Gila ang suspetsado nga si Mary Ann Baguio Hipolito nga target sa operasyon. Yaha daw nga modus operandi ani, mag-abang siya og mga boarding house dito, ngayon pasuyupan. Kaya ang naabta nato isa ka boarding house pero sa interior pag daw nga part naa siya giabangan pa didto nga lain. Nasikop sab sa operasyon ang giingong drug users nga sila Jane Ross Manggubat, Alvin Monterola ug Wilmar Quezon. Nakuha sa operasyon ang sobra sa 56 ka gramo nga gidudahang shabu nga nagkantidad og sobra sa 100,000. Usa ka minor de edad sab ang naluwas sa PDEA sa drug den nga gi-turn over dayon sa Social Welfare Office. High impact operation ni siya, sir. Given sa kadako sa atong na-seize and drug den. Nagatubang ang mga suspetsado sa pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gladys Tuwabi, UNTV Balita og Rescue, Cebu. Gipaubos na tulo ka adlaw nga training sa pag-amuma og native animals ang sobra sa 40 ka mga lumulupyo sa San Jose del Monte, Bulacan. Kini ang balita ni Jerry Galicia.
Sumasailalim sa training on Philippine native animals sa Villar Sipag Farm ang ilang magsasaka sa barangay Kaypian sa Bulacan ngayong araw. Layon nitong maturuan ang ating mga kababayan ng mga paraan sa pag-aalaga ng mga native na hayop sa bakuran. Halimbawa nito ay mga manok, baboy, itik at ng kambing. Mahimok natin yung mga tao na mag-alaga ng native animals kasi yun yung marami tayo eh. At saka ang tinatarget sana natin dito yung medyo maliit nating mga farmers. Hindi pong model yung native animal breeding kasi wala pong puhunan. Itatanim mo yung mga halaman na ipakapakain mo sa native animal. Parang ang puhunan ay sipag lang. Kasi pag you lack the technical know-how, you don't know how to produce bigger volume. Ito na yung opportunity para malaman namin na bakit ganito lang ang naproduce namin. Na kinakailangan na maisip natin kung paano yung pamamaraan na tayo makatitipid. Katuwang ng Villar Sipag Farm, ang Bureau of Animal Industry at Philippine Animals Development sa proyekto. Isusulong rin ni Senator Villar ang pagkasabata sa panukalang maglaan ng pondo ang TESDA sa agricultural projects. Sinasabi natin sa TESDA at ile-legislate natin that 30% of their budget should go to agriculture because 1/3 of the working class of Filipinos are in agriculture. Nais din na senadora na malagyan ng farm school ang 1,600 munisipalidad sa buong bansa bilang tulong sa mga magsasaka. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Bulacan. O kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Debre Veral. Maayong gabi. Naitala ng PNP responders ang unang panalo nito sa UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off Tournament. Binubuo ang line-up ng responders ng 6 na general at 9 na colonel na sumagupa laban sa BOC Transformers noong linggo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Anim na general at 9 na colonel ng PNP ang nagtulong upang patumbahin ang BOC Transformers sa pagsisimula ng UNTV Cup Executive Face-Off noong linggo sa Pasig City Sports Center. Pinangunahan nila Police Director Camilo Casculan ng Directorate for Operations, SAF Director Benjamin Lusad at NCRPO Director Oscar Albayalde ang PNP responders. Kasama rin sina Police Chief Superintendent Philip Phillips, Police Chief Superintendent Rene Aspera at Police Chief Superintendent Clifton M. Piso. Sa umpisa pa lang agad nagpaputok na matinding opensa ang PNP upang itala ang 99 sa first quarter. Niratrat na matinding opensa ng PNP sa second quarter upang iakyat sa 19 puntos ang abante 39-20. Ipinakita ng responders ang kanilang disiplina at koordinasyon sa mahigpit na pagbabantay sa ikatlong quarter at nalimitahan lamang sa 6 na puntos ang naibuslo ng Transformers upang palubuhin ang lamang sa 38 puntos, 64-26. Sinikap maghabol ng team ni Coach Kenneth Duremdes sa last quarter, ngunit nanaigang matinding resistensya at teamwork ng PNP at tinapos sa score na 82-37. Tinanghal na best player of the game si Police Superintendent Dexter Vitog ng SAF na kumamada ng 17 points, 2 rebounds at tig-1 assist at steal. Nag-ambag naman ng combined 30 points sina Police Senior Superintendent Israel Dixon at Police Superintendent Peter Limbawan. We just play the game and siguro sabi nga is winning is just second for the love of the game itself, no? But of course we came here to win. Nakakatuwa nga at lahat nagsasama-sama. At least nakikita namin kung paano kami maglaro as a team. At the same time, siguro pag maganda ang teamwork namin dito sa opisina, magiging maganda rin ang teamwork. Maging ang head coach ng PNP na si Eric Samson, believe sa ipinakitang dedikasyon ng PNP responders. Nagpupunta sila sa ensayo. Very willing sila, very willing. Very cooperative yung mga opisyalis. Masaya ang PNP na nakabahagi sila sa UNTV Cup. 2 buwan nilang pinagandaan ng executive face-off. At sa kabilaan nila ng kanilang busy schedule ay sinisikap nilang makasama sa ensayo upang ipakita ang pakikiisa ng pambansang pulisya sa pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng Liga ng Public Servants. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinalak
Tinalakay sa Forum ng Medical Science of Coconut Oil ang sari-saring benepisyo ng langis ng niyog sa katawan, kasama ang isang kilalang American nutritionist. Ito ang balita. Ang Pilipinas ang ikalawang may pinakamalaking produksyon ng niyog sa buong mundo. Hindi lamang marami, kundi dekalidad ang naipoproduce na niyog sa bansa ayon sa kilalang American nutritionist na si Dr. Bruce Fife. Well, the Philippines has the ideal climate for growing coconuts. So your coconuts grow very well, they mature well, and so you have a very high quality coconut here. Nagsagawa na ng sari-saring pag-aaral tungkol sa niyog si Dr. Fife sa iba't ibang bansa. Dahil sa malawak na kaalaman niya rito ay tinatawag siyang Dr. Coconut. Ibinahagi naman ni Dr. Fife ang napakaraming benepisyo ng coconut oil sa ating katawan sa Forum ng Medical Science of Coconut Oil. Kabilang narito ang pagtulong na makaiwas sa heart disease at maging sa bacterial, viral at fungal infection. Nakakatulong din aniya ito na kontrolin ang diabetes, mapababa ang high blood pressure, ma-improve ang digestion, mapabilis ang metabolism at makapagpababa ng timbang. Nagsisilbi rin daw itong proteksyon laban sa mga cancer-causing agents tulad ng carcinogenic toxins, chemicals, drugs at microorganisms. Bukod pa rito, may naitutulong din aniya ito sa treatment ng mga may Alzheimer's disease, autism, stroke at marami pang iba. Ayon kay Dr. Fife, ito ay dahil sa pambihirang content ng coconut oil. All fats and oils are composed of fatty acids, but coconut oil is made of a particular type of fatty acid called a medium chain fatty acid. And most of the health benefits come from these medium chain fatty acids. Dahil sa mga benepisyong na idudulot nito sa katawan, hinikayat ni Dr. Fife ang mga Pilipino na uminom o gumamit ng coconut oil. Well, coconut oil, in my opinion, is the healthiest oil on earth. It's good for cooking, it's good for food preparation. It also has medicinal properties that can help prevent disease and even treat disease. And so I recommend that everyone should be eating coconut oil. Leslie Lomboen, UNTV News and Rescue, Makati City. At yan ang ating sports at health news ngayong gabi. Ako po si Leslie Lomboen. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Leslie. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.